I see people have May drug addict tayo. 51 billion. Kinilala ng US State Department si Pasig City Mayor Vico Soto. So grabe ito mga kaparing, medyo nakakakilabot po itong hula tungkol nga po kay Mayor Vico Soto at possible po na maging dahilan po, meron daw pong isang malapit sa kanya na nasa politika, magiging dahilan daw po ng kanyang pagbagsak. So nakakakilabot tong hula pero hindi pa natin alam kung may katotohanan ba ito, pero ito panoorin po natin yung kanyang mga sinabi, yung kanyang hula at alamin natin kung meron itong koneksyon o kaugnayan sa totoong nangyayari. Unfortunately, hindi po natin makita yung original na video po nito. Kaya naman makikinood po tayo kay Kaparokya TV, isang pro Vico vlogger. So maraming salamat po in advance Mr. Kaparokya TV, at makikinood lang po muna kami sa inyo dahil hindi po natin mahanap yung original na video po nito. Gusto niya makilala siya bilang isang magaling, may pasihan at pinag-aaralan ng mga bagay-bagay. At gusto niyang baguhin ang sistema o ang bulok na pamamaraan ng gobyerno ng isang tao, politician. At gusto niya itong umpisahan sa pagpapakita niya ng kanyang sarili. Yan po ha, sabi niya naman. At sa ngayon, nililinis po niya ang lahat ng nakikita niya sa nasasakupan niya. Which tama po ang ginagawa niya, ang sabi ng tarot, kinakailangan muna siyang magtanong. So, ibig sabihin, siyang magmamadaling, pilitin kung mga agad ng pagbago ng posisyon. Kung ako lang po mag-spiritual ganito, ako magbatak sa kanya nakita. Ang sabi po rin to, tama ang ginagawa niya, dahan-dahan lang. Huwag siyang makikinig sa mga tao sa paligid niya na kung ang dinato agad sa mataas. May punto po yun mga kapare, may punto nga naman. Kasi 'di ba, kung babalikan po natin si Mayor Isko Moreno, nakakaisang termino pa lamang po siya bilang mayor ng Maynila. Pero bigla po siyang kumandidato bilang sa pagkapangulo. Anong nangyari? Kahit po mismo ang lungsod niya na Maynila ay hindi po siya binoto para manalo mismo sa kanyang lungsod. Kung saan sa Maynila po ang panalo doon ay si Pangulong Marcos. At ang botong nakuha ni Mayor Isko Moreno sa lungsod mismo ng Maynila na kanyang pinagsilbihan ay napakaunti, 'di ba? So biglaan po yung pagbagsak ni Mayor Isko Moreno no, mula sa pinakasikat na mayor dati, pero sa ngayon naman no, medyo nakikita na po natin yung redemption kay Mayor Isko Moreno. For me naman, kay Mayor Vico, sa 2028 hindi pa siya pwedeng tumakbo, and maybe sa 2034 pwede na po siyang tumakbo kasi 42 o mga 43 na po yata siya noon. So pwede na po tumakbo, no? Mga 46, 45. At sa ganong edad, for me, tingin ko, pwede na po yun. Pwede na po siyang tumakbo sa pagkapangulo. Pero yun nga, dahan-dahan muna. Kailangan po ni Mayor Vico Soto ng matalinong desisyon sa bawat gagawin niya. Pero para sa akin, hindi na po niya kailangan pa ng iba. Pero para sa akin, hindi po kayang lokohin si Mayor Vico. Kasi matalino po yan eh. Matalino po yan. Nagawa niya nga pong baguhin yung Pasig, di ba? Yung aming lungsod. Mga 12 years, 12 years from now, mag-ingat lang sa mga nasasagasaan niya. Lalong-lalo na sa mga taong nasa business side na nasagasa. Ang mga diskaya, iba pang mga businessman na nasagasaan po ni Mayor Vico. Kaya nga po para sa akin, protektahan po natin si Mayor Vico Soto, yung mga katulad niya. Dahil ang dami niya pong nakaaway para lamang po ipaglaban yung tama, para ipaglaban tayo, tayong mga umaasa po sa kanya. Kaya dapat magtulungan po tayo, bantayan po natin yung mga katulad ni Mayor Vico Soto. Kasi alam nyo naman, sa Pilipinas, mga mabubuting politiko binabangga. Dahil alam nyo naman po, sa Pilipinas, yung mga mababait, yung mga mabubuti, yung mga hindi corrupt na politician ay sila pong binabagsak ng mga sakim sa kapangyarihan. Nasanay sila sa masjid ngayon. Pag ingatan niya ang mga taong yan. Huwag na siya kakain ng mga
bigay, na huwag siya kakain o masasama sa mga inuman o yayaan ng mga Ay, naku mga kaparing malabo. Malabo po. Hindi po umiinom yan si Mayor Vico Soto. Never pong umiinom yan. Grabe naman, lalasunin po si Mayor Vico Soto. Baka pwede mag-apply bilang bodyguard ni Mayor Vico Soto. Taga-tikim lang ng pagkain. Kaya, di ba? Kung sakaling may lason, o di at least, ligtas si Mayor Vico. Di joke lang. Siyempre, mag-iingat pa rin po, no? Doble ingat pa rin po si Mayor Vico. Either hindi po totoo ito, either kalokohan lamang po ito, kasinungalingan lamang po ito, pero nandun pa rin po yung possibility, probability na pwedeng gawin nga po ito kay Mayor Vico dahil nga po yung kanyang mga nakabangga ay mga bigatin, mga bilyonaryo. Hindi lamang po mga diskaya. Meron pa po siya mga nakabangga na iba pang mga makapangyarihang politiko. Ay hindi po malabo na mangyari po ito sa kanya, kaya kinakailangan po. Lalong-lalo na po ngayon si Mayor Vico, madalas po yan pumupunta sa labas o lumalabas, pumupunta po yan sa bawat barangay para sumama sa mga inspeksyon, para sumama po sa meron po tayong tinatawag na kaayusan, kalinisan sa bawat barangay. Ginagawa niya po yun, pumupunta po mismo siya sa mismo mga barangay, no, dumadaan, naglalakad, hindi po yan nakakotse, naglalakad po yan ng pagkahaba-haba. Kaya dapat magdoble ingat po talaga mga pareng, doblehin po sana yung security para po kay Mayor Vico para manatili po siyang ligtas. Hoping po ipagdarasal po natin ang kaligtasan ni Mayor Vico Soto. siya. Kasi alam mo, itong batang ito ay inilalabas niya ang galit niya sa sistema sa pamamagitan ng pagpapakita ng good example. Which is, mag-ingat lang mo, Sir Vico. Tataas ang antas ng iyong pagkapolitika hanggang sa pagdating ng paghinog mo. Tatakbo ka sa pinakamataas. Pero hindi pa ngayon ha. Yan siya. Yan ang kanyang suit. Searching. Naghanap siya ng katotohanan ng magawa niyang maganda. At nakikita niyo yan. Naku, ang dami pong susuhol. Ang dami pong magsasabi sa inyo na jump agad, akyat agad. Huwag niyo pong susundin. Huwag na pong susundin. Pero alam niyo mga pare nga, para sa akin, malabo pong magpagamit si Mayor Vico. Diba? Malabo po yan, matalino po, wais. No, mataas po ang IQ ni Mayor Vico. Political science graduate po yan, kaya alam niya ang pasikot-sikot sa politika. Malabo po yan mga pareng, di ba? From konsehal, biglang umangat, from the mayor. Kaya hindi po yan basta-basta magpapaloko, hindi po yan agad-agad mauuto. No, hindi po yan basta-basta mauuto. Ngayon, hindi po natin alam kung seryoso po siya na hindi po siya tatakbo sa 2028. Pero kung talagang gusto po natin na mas lalong mahinog si Mayor Vico para sa 2034, pwede pong tumakbo si Mayor Vico as a vice mayor, kaya po congressman. Congressman po talaga. No, ang best choice para po sa kanya. Pero kung gusto po ni Mayor Vico magpahinga muna, wala po tayong magagawa doon. Pero katotohanan, magaling kayo tayo. Wala kayo nagsusunod. Ilang taon na ba si Mayor Vico? 37 na po yata o 34. Pero till now, wala pa rin girlfriend. Kaya para sa akin na malabo na po mag-asawa yan si Mayor Vico. At nagpapatunay na po talaga yan na parang ayaw niya na, well, kung mag-asawa man po siya, pero malabo po na magkaroon ng dinastiya. Diba? Ngayon po kasi focus po siya sa kanyang political career. Focus po siya sa pagsiservisyo. Ayan, pati yung pag-aasawa, yung pag-girlfriend. Nakalimutan, pati love life ni Mayor Vico, nakalimutan na po yata. Umuha siya ng pangalan because gusto niya magtanggol. Gusto niya i-correct. Naniniwala siyang yayaman at babawon ang kanyang nasasakupan kahit walang corruption. O hindi siya. Ako. Again, may mga tao lalapit sa inyo at gagamitin ng inang bayan na kayo daw ay tumakbo. Huwag na pagod. Hanggat maaari. Ang pagkatali po ng ilang bayan sa ngayon ay hindi pa kayo ang solusyon. Masakit man. Pero kailangan po ngayon ng tao bayan.
bayan. Pero hindi pa sa ngayon. Naiwanan po ba? Hindi pa mo sa ngayon. Darating ang panahon, magududo ko sa yun dadaray tayo. Pero hindi pa po ngayon. Oo. Hindi isang kamag-anak na nasa ngayon ang magpupumiling na iangat ka agad. Sana po pag-aralan yung mabuti dahil hindi pa po talaga. Diyan muna kayo, pag-aralan ng lahat tapos another step. Basta wag muna agad ang sobrang kasya. So, kahit pagkadugo ninyo at mahal po kayo. Wala na pong iba mga kaparing ko hindi si Tito Soto. Wala naman pong ibang kamag-anak si Mayor Vico na nasa politika. At kung i-connect po natin yung ibababa niya, yung para makatakbo si Mayor Vico, which is nangyari na. Gustong ibaba ni Tito Soto ang qualification, no, yung age qualification para sa mga tatakbong presidente to 35, which is qualified na po si Mayor Vico kung sakali maipasa po yan sa 2028. So, nakikita po natin na pwede pong hindi kasi nangyari na po, 'di ba? Nangyari na. At kung sakali man po na, yun nga, maituloy nga po yung pagbaba po ng age to 35, so makakatakbo po si Mayor Vico. Pero ang tanong, magpapagamit ba si Mayor Vico at susundin ba ni Mayor Vico si Tito Soto na tumakbo sa pinakamataas na posisyon pagdating po ng 2028 kung sakaling maibaba na po ang edad sa pagkapangulo? Pero para sa akin, malabo po yun makaparing. Again, as I said earlier, hindi po malabo po na magpagamit si Mayor Vico sa kahit sino. Malabo po magpadikta yan. May sarili po siyang desisyon, may sarili po siyang paraan, estilo, at kapag sinabi niya na hindi muna, hindi muna. Kapag sinabi niya na wala akong balak, wala siyang balak. Si Mayor Vico may isang salita po yan eh. Kaya nga po ako, nung marinig ko po na sinabi niya na hindi na muna siya tatakbo sa 2028. Medyo masakit po yun mga kaparing, medyo nakakapanghinayang kasi kilala ko po si Mayor Vico, no, base po kasi ang tagal na po naming mayor to. Lahat po ng mga sinabi niya nung kampanya, nung manalo siya, ginagawa niya. Hindi lang po siya puro salita, kung hindi ginagawa niya lahat ng mga pinanga, lahat ng mga sinabi niya, nagkakatotoo, ginagawa niya po talaga. So sigurado po ako nagagawin niya rin po yung sinabi niya na hindi na muna siya tatakbo sa 2028. Kaya nga po nakakalungkot. So yun lamang po mga kaparing, natapos po natin dito yung hula, no, kay Mayor Vico Soto, and hoping po tayo na sana po hindi po magkatotoo yung ilan po sa mga sinabi niya na babagsak daw po si Mayor Vico at magpapagamit. Pero para sa akin, malabo pong mangyari yun. Dahil kilala po natin si Mayor Vico na may sariling desisyon, no? Siya po